Hello everyone, good morning. Meron tayo rito Toyota Innova. Today pala is ba ngayon? June 10. So yung Innova na to, kakapitan natin ng Senro X3. Pag nagkakapit kami ng X3 ng mga ilaw, busina, kinakabit namin sa metal part yung bracket para matibay, para less vibration. So dito natin kakabit. At yung bracket, saan ito tumingin yung bracket? Ayun, may dalawang buto siya rito. Gagawa natin ng stainless bracket na ipa-powder coat para matibay siya. Tapos yung ilaw, malalagay lang sa loob ng grill dito lang sa tapat natin. Para hindi siya kita pag daytime, pag gabi nakailaw lang saka siya kita. Tapos yung busina, same na rin, hindi natin gagalawin yan. Dati naka-install yun. Tapos yung wiring nito, mga naka-relay, naka-fuse, naka-terminal, naka-socket. Plug and play lang. Cutting na splicing electrical tape gagawin natin dito. Para okay yung wiring. Yung owner nito, sukin na natin si Sir Richard Veneracion. So, big bike owner. Paano yun? May spacer pogi? Apo. Ayun o. Kung makikita nyo, meron siyang lobby rito. Kaya mag-spacer tayo para lumapat yung tornilyo. So ayan. Pag nabuo yung bracket, matibay na yung parang ganito. Tapos pag sasamahin, diyan kakabit yung ilaw. Tapos ipapowder ko dyan para makinis na rin. Ayun. Yung mga MDL kinakabit namin yan sa motor saka sa mga 4 wheels. Kaya kung gusto ko yung pakabitan, pa-estimate nyo lang rito para ma-estimate natin kasi yung bracket. Kailangan makita yung sasakyan bago malaman kung gaano kalaking bracket gagamitin. Ayan, Toyota Innova. Ito yung kakabit natin yung bracket, pati yung bracket sa pares. Yan yung doon. So, papakita muna natin yung bracket lang. So, yung bracket natin, ito, stainless na powder coated. Yung kabilang side, may spacer kasi dito sa part na to. Ganyan yan, nakaganyan. So, magiging bracket na to, 4 na piraso kasi hindi siya pwedeng buo, itatamaan. Ayan siya pag kinakabit. Senro X3 nasa loob yan. Ayan, naka-level ba? So, makata nyo pagkaka-welding yan, pag-welding ginamit. Ayan o, likod at harap pa. So, para matibay pogi oh. Saka sigurado hindi kakalawan kasi nga 304 stainless. Naka-powder coat pa para maganda tingnan. Magbe-blend yung kulay niya sa loob kasi pag stainless kitang-kita oh. So, yan. Bale dalawang ilaw yan. Yung harness nito, nakakabit na ba pogi? Yung harness, nakatago na naman oh. Ito, may nakita ko. Ayan, yan. Hindi ko alam yung nasa inyo. Dito siguro yung mga relay. So, yung harness natin, hindi na kasi pansinin kasi nga naka-sinkable tube lahat ng wire. Para, yun, hindi na kita. Malinis tingnan, saka maayos. Sinkable tube kasi hindi siya na bumibitaw. Unlike ng electrical tape, matatanggal ng pusa. Yan, testa natin itong Toyota Innova. Na-install na natin yung X3. Isang pares, ayun o, dito parang may mata sa loob eh. So pag daytime talaga, hindi mo mapapansin na mayroong ilaw na naka-install kasi nga nakalagay siya sa loob ng grill. Pagka may sasakyan kaya pwede ka itong setup, pwedeng nakatago, pwedeng nakalitaw. So pailawin na natin yan. Ayun o, yellow. High mo lang. Ayan yung high niya, dual color. So, yung yellow niya, low no? Kaya siya yellow, low. Tapos dual color, high and low. So, ginawa natin dyan, nag-customize tayo ng bracket na 304 stainless na naka-powder coat, tapos bolt-in lang. Hindi kami nagkakabit sa mga grills na doon naka-tornilyo, doon naka-cable tie. Make sure namin na matibay, kaya tinutuloy namin sa metal part para matibay. Tapos yung wiring niya, cutting na splicing mo, electrical tape. Plug and play lang yan. So, bago man yung car nyo, medyo gamit na, walang matatalupan niya. Kaya okay yung wiring niya. Tapos dumaan sa fuse, para kapag nagka-problema,
puputok lang yung fuse. So yan, dala tayo rito. Ito tayo mga ba with Senlo X3.